Marshall Peak, Kabanata 156. Pakikinggan kita kapag maliit ang usapin, pero para sa mahalagang bagay, pakikinggan mo ako. Ito ay isa pang 3 araw ng nakakainip na paglilinang. Sa katunayan, nakumpleto na niyang kay ang kanyang sariling pagpipino 2 araw na ang nakalipas. Kalahati ng kapangyarihan ng langit at lupa ay ginamit upang pinuhin ang kanyang laman at buto, na ginagawang mas malakas ang kanyang katawan upang mapaglabanan ang epekto ng Yuan Qi. Ang kalahati ay hinigop ng matigas na gininto ang skeleton, katulad ng huling pagkakataon. Gayunpaman, pinipino pa rin ni Suyan ang 9 Yuan Condensing Do, kaya hindi nang ahas na kumilos si Yang Kai. Kaya lang niyang tiisin at mapanatili ang hindi komportableng postura na ito. Pagkaraan ng 3 araw, ang mga pilikmata ni Suyan ay kumikislap nang idilat niya ang kanyang mga mata. Puno ng saya at excitement ang mga mata niya. Nayanig ang espiritu ni Yang Kai, at bahagyang bamigat ang kanyang paghinga. Siya ay gutom at nauuhaw sa loob ng maraming araw, naghihintay sa sandaling ito. Nagtama ang kanilang mga mata, at sinabi ni Suyan, "Salamat." Nang imulat niya ang kanyang mga mata, alam niya na ang kanyang katawan ay sumailalim sa mga pagbabago sa lupa. Sa pagpino ng 9 Yuan Condensing Do, hindi lamang nito nabawi ang pagkawala ng pagtulong kay Yang Kai, ngunit ginawa rin nitong mas dalisay ang Yuan Qi sa kanyang katawan. Kasama ang mga resulta ng Dole Cultivation, bagaman hindi nagbago ang kanyang kaharian, ang kanyang tunay na lakas ay hindi bababa sa 30% na mas mataas kaysa dati. Ang Yuan Qi ay kumalat sa buong katawan niya, at nang hindi na kailangang umikot, ito ay magpapalipat-lipat ng walang katapusan. Ang bawat sel sa kanyang katawan ay naliligo sa Yuan Qi, na puno ng walang katulad na sigla. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng banal na ningning, at siya ay parang isang diwata mula sa ikasyam na langit. Sa Dole Cultivation, na ito at ang pagpino ng 9 Yuan Condensing Do. Ang mga bakas na naiwan sa kanyang katawan sa paglipas ng panahon sa nakalipas na 20 taon ay ganap na gumaling. Bawat pulgada ng kanyang balat ay naging parang bagong panganak, puti ng nyebe, malinaw na kristal, pinong parang jade. Sa pagitan mo at ako, kailangan mo pa ba akong pasalamatan? Si Yang Kai ay bahagyang wala sa isip. Noong nakaraan, si Suyan ay nagbigay sa kanya ng malamig at marangal na pakiramdam, ngunit ang kasalukuyang Suyan ay nagpahiya sa kanya ng hindi sinasadya sa kanyang kababaan. Hindi mawawala ang pakiramdam na ito dahil lang sa close silang dalawa. Nakangiti din si Suyan ng alam, ang ganitong uri ng telepatikong koneksyon ay nagpainit sa kanya. Hindi na kailangan ng mga salita sa pagitan nila. Ramdam na ramdam nila ang iniisip ng isa't isa. Tama, nakalusot ka lang sa Chi Transforming Stage. Napaka-espesyal ng stage na ito. Sabi ni Suyan na may seryosong ekspresyon. Bago pa siya makatapos, pinutol siya ni Yang Kai. Na may kakaibang ekspresyon, nagtanong siya. Sa tingin mo ba kung pag-uusapan natin ang Chi Transforming Stage ng ganito, hindi ba? Medyo mali. Saglit na natigilan si Suyan bago namula ang kanyang mukha. Tumingin sa kanya si Yang Kai at mahinang ngumiti. Ang kanyang baywang, na naninigas sa loob ng maraming araw, ay gumagalaw ng halos katutubo, na naging sanhi ng mahinang hilanghing ni Suyan. Sa sandaling ito, naramdaman niya na para siyang itinapon sa mga ulap, at bago niya patatagin ang kanyang katawan, nahulog siya sa isang napakalalim na kailaliman. Hindi pa niya naranasan ang ganoong tagumpay at kabiguan. Hindi niya napigilan ang sarili mula sa nakakatuwang kasiyahan na naging dahilan para hindi niya makontrol ang sarili. Hindi pa naranasan ng binata at babae ang mga pangyayari sa mundo. Ang kanilang mga katawan ay lubhang sensitibo. Kahit na ang kaunting paggalaw ay maaaring maging sanhi ng kanilang dalawa na makaramdam ng napakalakas na pagpapasigla. Napukaw ng kanyang kahabag-habag na pag-iyak, ang mga galaw ni Yang Kai ay naging mas walang pidget. Ang malalaking kamay nito ay gumagala sa buong dibdib nito, nagmamasa at pinipisil. Mas ibinaon niya ang kanyang ulo sa dalawang taluktok nito. Maririnig ang malalakas na tunog ng hingal habang marahan at marahas niyang hinahalikan ang balat ni Suyan. Nagkalat ang mahabang buhok ni Suyan. Ang kanyang masiglang puwitan ay tuwid. Ginamit niya ang dalawang kamay upang mahigpit na hawakan ang ulo ni Yang Kai, idiniin ang ulo nito sa dibdib nito. Ang kanyang mga payat na binti ay nakapulupot sa baywang ni Yang Kai. Walang kamalay-malay. Matigas niyang pinaikot ang kanyang katawan, sinasalubong ang mga alon ng hindi matiis na kasiyahan. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang kinabahang hinawakan ni Suyan ang buhok ni Yang Kai at nahihirapang sinabi. Teka, anong problema? Tumangala si Yang Kai sa kanya, ang kanyang mabangis na paggalaw ay unti-unting huminahon. Halos hindi makapagsalita si Suyan. Matagal siyang napabuntong hininga bago kumalma. Namumula ang kanyang buong katawan, at puno ng pagnanasa ang kanyang mga mata. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, nagtatakang tanong niya. Kanina lang, tumawag ba ako? Hindi. Mabilis na umiling si Yang Kai, isang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi mo talaga ginawa. Nag-aalalang tanong ni Suyan. Ngayon lang ay magulo ang kanyang kamalayan kaya hindi niya alam kung tumawag ba siya o hindi. Hindi mo talaga ginawa. Tiningnan siya ni Yang Kai ng walang kapantay na katapatan. Nagsinungaling ka sa akin. Nakita ni Suyan ang isang bakas ng pagmamalaki at pagmamalaki sa mga mata ni Yang Kai. Nakaramdam ng mali, gumawa ng hakbang si Yang Kai at ang kanyang kamalayan ay agad na naging magulo muli.
Niyakap ni Yang Kai si Suyan gamit ang dalawang kamay, binuhat siya at pagkatapos ay tinalikuran siya. Noong una, gusto niyang hindi mapanatili ni Suyan ang hindi komportableng posisyon na iyon, ngunit nang makita siya ni Yang Kai sa likod, biglang naging excited ang ekspresyon nito, naging pula ang kanyang mga mata. Noong gabing iyon sa maliit na loft ni Suyan, bagamat nakita ni Yang Kai ang kanyang malabo na likod, nakasuot siya ng pangilalim na damit at madilim ang ilaw, kaya hindi siya makakita ng malinaw. Ngunit sa pagkakataong ito, sa malapitan, walang kahit isang piraso ng balat sa katawan ni Suyan ang makatakas sa mga mata ni Yang Kai. Ito ay isang likod na maaaring nakawin ng magandang kapalaran ng langit at lupa. Ang malambot at magagandang kurba ay kumakalat mula sa kanyang payat na mga balikat, una sa kanyang baywang at tiyan, pagkatapos ay sa kanyang puwitan, na binabalangkas ang isang masiglang kurba na maaaring magpakulo ng dugo ng isang tao. Napakanatural ng pagbabago, sapat na para mabaliw ang sinumang lalaki na makakita ng eksenang ito. Hindi lamang iyon, sa sandaling ito, sa makinis na puting likod ni Suyan, habang ang kanyang balat ay nanginginig at namumula, mayroong isang parang buhay na ice phoenix na lumalangoy sa paligid, kung minsan ay nakapatong sa balikat ni Suyan, kung minsan ay dumadapo sa kanyang masiglang puwitan, na para bang ito ay buhay. Ito ang ice phoenix na nawala noon. Bahagya itong naramdaman, tila naramdaman ni Yang Kai na medyo uminit ang kanyang likod. Nandoon pa rin sila. Kaya lang naging espesyal na tato na ito. Pagkaraang huminto sandali, nagsimulang kumilos muli si Yang Kai. Ang Peach Blossom Spring ay umaapaw sa putik, at isang mahalumigmig na kapaligiran ang napuno sa bulwagan. Ang mga tunog ng kanilang mga katawan ay nakipagugnay sa bahagyang paghabol ng hininga ni Suyan, na lumilikha ng isang tunog na magpapagulo sa imahinasyon ng isang tao. Ang dalawa ay nagbigay at kumuha hanggat gusto nila, tulad ng isda sa tubig, hindi nakikilala ang bawat isa. Sa loob ng bulwagan, parang hindi pa nawawala ang magulong kapaligiran. Maayos at maayos ang mga damit ni Yang Kai at Suyan. Sa harap nila ay isang ice mirror na pinalapot ni Suyan sa kanyang yuanqi. Umupo si Suyan sa harap ng salamin, tahimik na tinitingnan ang sarili sa salamin. Natikman nito ng dalaga sa salamin sa unang pagkakataon, at ang dating malamig na mukha ay mayroon pa ring nakakalasing na pamumula. Tumayo si Yang Kai sa kanyang likuran, inayos ang kanyang magulong buhok. Ito ay tahimik, ngunit napakainit. Pagkatapos magbago mula sa isang batang babae tungo sa isang babae, ang mukha ni Suyan ay tila nakaramdam ng lamig. Ang yelo sa kanyang pares ng magagandang mata ay naging mas matindi kaysa dati, kapag tiningnan niya si Yang Kai ay gagawin niya ito. Ang ganitong uri ng lamig ay magiging kahinahunan. Kumuha ng hairpin mula kay Suyan, ipinasok ito ni Yang Kai sa kanyang buhok. Hindi tulad ng kanyang pangkaraniwang babae, ang buhok ni Suyan ay nakatali sa likod ng kanyang ulo, na nagpapakita ng kanyang makinis na puting leeg. Ito ay isang hairstyle na magkakaroon lamang ng mga kababaihan. Ang ganda. Uri ni Yang Kai. Gusto mo ba, Emph? Sagot ni Yang Kai habang iniunat ang kanyang mga kamay at ipinatong ito sa mga balikat ni Suyan. Bagamat nagkaroon na sila ng balat sa balat, nang kaharap si Suyan, nakaramdam pa rin siya ng mahinang kaba. Ito ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ni Suyan noon, at natatakot siyang hindi ito mawala sa maikling panahon. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi gumalaw si Suyan, kaya dahan-daang ibinaba ni Yang Kai ang kanyang mga kamay. Sa salamin, ang bibig ni Suyan ay nagpakita ng mapang-uyam ng ngiti. Nang malapit nang maabot ng mga kamay ni Yang Kai ang rurok, hinawakan niya ang mga kamay niya. Suyan. Yumuko si Yang Kai at hinalikan ang kanyang mga earlobe. Nalaman niya na ang lugar na ito ni Suyan ay napakasensitibo. Ito ay isang bawal na lugar, isang lugar na hindi maaaring hawakan. Huwag. Si Suyan ay umiwas sa takot. Alam niya na kapag hinalikan siya ni Yang Kai, tiyak na mawawalan na naman siya ng lakas, kaya nagmamadali siyang nagsabi. Pag-usapan muna natin ang negosyo. Negosyo. Mabuti. Pinigilan ni Yang Kai ang kanyang walang kabuluhang ekspresyon at umupo sa tabi niya. Ginamit ni Suyan ang isang kamay upang haplasan ang mukha ng lalaking kumuha ng kanyang katawan, medyo lumabo ang kanyang mga mata. Matapos siyang titigan ng matagal, nagtanong siya. Ilang taon ka na ngayong taon? Pumuso si Yang Kai. 20. Medyo hindi natural ang ekspresyon niya. Namilog ang kanyang mga mata, at pagkatapos sabihin ito, idinagdag niya. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Tumingin sa kanya si Suyan na may mahinang ngiti, walang sinasabi. Biglang naramdaman ni Yang Kai na siya ay nakaupo sa mga pin at karayom, ang kanyang buong katawan ay hindi mapakali. Pagkaraan ng ilang sandali, walang magawa siyang bamulong. 15. Halos labing ganap. 20 na ako. Mas matanda ako sa iyo. Kailangan mong makinig sa akin sa hinaharap. Pakikinggan kita sa maliliit na bagay, ngunit pakinggan mo ako sa malalaking bagay. Tumisi si Yang Kai. Huminga ng malalim si Suyan. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagmamahal at pagpaparaya, ang kanyang pinong malajade na kamay ay huminto sa mukha ni Yang Kai. Masyado ka pang bata, hindi maganda para sa iyo na maranasan ito ng maaga. Hindi isyu ang edad. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya, kumukunot ang kanyang mga kilay habang makahulugang sinabi. Naranasan mo na rin. Namula si Suyan at pinandilatan siya. Huwag mo akong asarin ng ganito. Hindi. Walang magawang sinabi ni Yang Kai. Maling paraan ang iniisip mo. Hindi ka pinapayagang laging mag-isip ng ganoong bagay sa hinaharap.
Kaagad na iniangat ni Yang Kai ang kanyang ulo ng malungkot, na parang umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Nang makita siyang ganito, ang malamig na puso ni Suyan ay biglang lamambot, at mahina niyang sinabi. Kung ipapangako mo sa akin na hindi mo iisipin ang ganoong bagay at hindi mo ipagpapaliban ang iyong paglilinang, hahanapin ko. Minsan ka sa isang buwan. Paano kung 5 beses? Nagsimulang makipagtawaran si Yang Kai. Nagkunwaring malamig si Suyan habang nakatingin sa kanya, walang sinasabi. Tapos 4 na beses. 3 beses. Sige, 2 beses dapat okay, tama. Okay, minsan lang. Sumang-ayon si Yang Kai sa salita, iniisip na pagdating ng panahon, hindi na ikaw ang bahala, hanggat hinawakan ko ang macelan mong tainga, hindi ka ba magiging tupa na naghihintay na katayin? Hindi naman sa gusto kitang higpitin, alam ko rin na maganda ang dole cultivation para sa ating dalawa. Pero sobrang hina ng katawan mo, hintayin mo munang lumaki ka ng kaunti, tapos pagkatapos ng ilang taon, siguradong hindi na kita tatanungin. Para gawin ito, napakalambot at banayad ng boses ni Suyan. Magtiis ka lang ng ilang taon, okay. Ang seryoso niyang tono ay parang nagmamakaawa. Malakas na tumanggo si Yang Kai, alam din niyang ginagawa ito ni Suyan para sa kanyang kapakanan. Nitong mga nakaraang taon sa High Heaven Pavilion ay napakahirap, na naging sanhi ng kanyang katawan upang maging medyo payat. Malamang mali ang pagkakaintindi ni Suyan. At saka, ngayon ka lang nakapasok sa Chi Transformation Stage. Alam ko ito. Hindi siya pinayagan ni Yang Kai na magpatuloy. Tumingin sa kanya si Suyan at tumanggo. Buti nalaman mo, napaka-espesyal ng kaharian na ito, pareho lang ito sa bawat magsasaka, dapat mong ituring ito ng may pag-iingat. Habang nagsasalita siya, kinapa ni Suyan ang kanyang leeg, ilang sandali pa ay kinalas niya ang isang jade pendant at inilagay ito sa leeg ni Yang Kai. Martial Peak, Kabanata 157. Pagbabalik, si Yang Kai ay tumingin sa ibaba at nalaman na ang pendant ay isang parisukat na piraso ng jade, ngunit ito ay cool sa pagpindot at nagkaroon ng calming effect. Ito ay isang piraso ng Frigid Ice Jade Essence. Suot ko ito mula noong bata pa ako. Pagkaraan ng maraming taon, naabsorb nito ang maraming Xingyuan ko. Itago ito sa iyo. Sa isang kritikal na sandali, ito ay magiging kapaki-pakinabang sa pagsugpo sa iyong Xingyuan. Ito ba ay binibilang-bilang tanda ng pag-ibig? Tumingin si Yang Kai kay Suyan at ngumiti. Namula ang pisngi ni Suyan habang marahan siyang tumanggo. Nang marinig ito, dali-daling hinanap ni Yang Kai ang kanyang katawan, ngunit pagkatapos ng mahabang panahon na paghahanap, wala siyang makitang kapaki-pakinabang. Ang pinakamahalagang bagay na mayroon siya ay ang Soulbreaker Owl at ang Yin-Yang Monster Ginseng. Hindi niya maibigay ang Soulbreaker Owl, ito ay masyadong masama, at naglalaman ito ng kaluluwa ng matandang demonyo. Ang pagbibigay nito kay Suyan ay makakasama lamang sa kanya. Maayos ang Yin-Yang Monster Ginseng, ngunit isa lamang itong langit at Earth Spirit Treasure, kaya wala itong kahulugan ng isang token. Tumuso siya at awkward na sinabi. Bibigyan kita ng isa sa hinaharap. Tumiti si Suyan. Sapat na ang 9 Yin-Yuan Condensing Doon na ibinigay mo sa akin. Ikaw ang pinakamahusay. Taos-pusong sabi ni Yang Kai. Huwag mo akong purihin, kapag pinupuri mo ako, bumibilis ang tibok ng puso ko. Hingal na hingal si Suyan habang nakahawak sa kanyang dibdib. Pagkatapos linangin ang Joyous Unification Art, ang kanyang Ice Heart Technique ay walang epekto kay Yang Kai. Para bang siya ang kalaban niya. Bawat salita, bawat kilos, at bawat galaw niya ay nakakaapekto sa kanyang isipan. Hehehehe. Tawa ng tawa si Yang Kai. Sa mundong ito, sino ang makakapagpagulo sa babaeng tulad ni Suyan? Siya lang ang nag-iisa. Ganito ang buhay, ano pa ba ang mahihiling niya? Masasabing kung hindi dahil sa pagkakataon sa Heaven's Cave Inheritance, tinansya ni Yang Kai na sila ni Suyan ay hindi magkakaroon ng maraming interaksyon sa buhay na ito. Walang tao sa buong Great Han Dynasty na makakapantay sa kanya. Kahit si Yang Kai mismo ay hindi naisip na siya ay karapat-dapat kay Suyan. Hindi nito minamaliit ang kanyang sarili, ngunit si Suyan ay masyadong malamig at marangal. Anong balak mong gawin pagkatapos umalis dito? Natahimik si Suyan at nagtanong ng isa pang tanong. Anong ibig mong sabihin? Ang daan sa unahan. Si Suyan ay parang isang responsableng magulang, iniisip ang mga bagay na hindi kailanman isasaalang-alang ni Yang Kai. At ang relasyon natin, hindi ko maintindihan. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Tinawin mo, matamis na ngumiti si Suyan. Ilagay natin ito sa ganitong paraan, may naisip akong 2 landas para sa iyo. Ang una ay ang pagsasapubliko ng aming relasyon. Sa katayuan at pagkakakilanlan ko sa sekta, hanggat naisapubliko ang ating relasyon, tiyak na aalagaan ka ng sekta. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa mga puntos ng kontribusyon. Sa hinaharap, madali kang makakuha ng martial skills, medicinal pills, at secret treasures. Sinusubukan mo ba ako? Tumiti si Yang Kai kay Suyan. Mabagal na umiling ang huli. Seryoso ako. Hindi mapigilan ni Yang Kai na maantig. Naiisip niya kung anong uri ng kaguluhan ang idudulot nito sa sect kung isapubliko ang relasyon nila ni Suyan. Siya at si Suyan, isa sa lupa, isa sa langit, sila ay orihinal na imposibleng pares. Kung talagang magpapakita sila sa harap ng mundo, natural na may inggit si Yang Kai, at tiyak na hindi magiging mas mabuti ang sitwasyon ni Suyan.
Nang hindi man lang binabanggit ang pagharang ng kanyang mga elder, maging ang kanyang mga kapwa-kapatid na kapatid ay tiyak na tatanggihan ang pagpili ni Suyan. Hindi inaasahan ni Yang Kai na kakayanin ni Suyan na harapin ang tsismis ng mundo ng napakatahimik. Hindi mo kailangang makaramdam ng anumang psikolohikal na pasanin. Gumagawa lang ako ng mga kondisyon para sa aking lalaki upang linangin. Nakabawi si Yang Kai at seryosong nagsabi. Napakatukso ng panukalang ito, ngunit hindi ito angkop para sa akin. Tila alam ni Suyan na sasabihin niya ito at tumingin sa kanya ng walang pakialam, bahagyang ngumiti. Ikinuyom ni Yang Kai ang kanyang mga kamay at tinitigan ang kanyang mga kamao. Aasa ako sa aking sarili upang ipaglaban ang lahat. Ang pag-asa sa iyo ay hindi ang gusto ko. Tumiti si Suyan. Bagaman medyo nalulungkot akong marinig na sabihin mo ito, masayang-masaya din ako. Pagkatapos ay maaari ka lamang tumahak sa pangalawang landas. Tumiti si Yang Kai. Oo, lalago ako ng mabilis hanggat maaari. Ang pangalawang landas ay umasa sa kanyang sarili. Hihintayin kong protektahan mo ako. Mahinang sabi ni Suyan. Hindi na magtatagal. Kinuha ni Yang Kai ang kamay ni Suyan at hinalikan ito. Pagkatapos ng isang pos, bigla niyang naalala ang isang bagay at itinaas ang kanyang ulo. Suyan, pagkatapos umalis sa lugar na ito, natatakot ako na mahihirapan ka. Ha? Naguguluhan si Suyan. Seryosong sinuri ni Yang Kai. Pumunta rito ang mga disipulo ng tatlong sekta para sa mana. Pagkatapos patayin ang siyam na halimaw na hayop, ginawa namin ang hanay at inihayag ang mana. Ang mga disipulo ng tatlong sekta ay may 700 hanggang 800 katao, na lahat ay may umakyat sa walang katapusang hagdan at naranasan ang pagsubok ng lamig at init. Ang lakas mo ang pinakamalakas sa mga disipulo ng tatlong sekta, at nagsasanay ka rin ng malamig na katangiang secret art. Ano sa tingin mo ang iniisip ng mga taong iyon ngayon? Natigilan si Suyan. Si Yang Kai lang ang iniisip niya at hindi iniisip kung ano ang mangyayari sa kanya. Ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Yang Kai, bigla niyang napagtanto. Iisipin nila na nakuha ko na ang mana. Oo, sa tingin ko maraming tao ang nag-iisip. Bahagyang tumanggo si Yang Kai. Kumpiyansa nang umiti si Suyan. Maaari nilang isipin ang anumang gusto nila. Kahit na hindi ko nakuha ang mana, wala akong kailangang ipaliwanag sa kanila. Mabuti pang huwag mo nang aminin. Huwag mong aminin kahit kanino. Seryosong bagay ito. Sa tingin ko, ang pagpapakita ng Heaven's Cave Inheritance ay hindi lamang kasangkot sa tatlong sekta sa malapit. Nang marinig ito, naging seryoso si Suyan. Maaari niyang baliwalain ang mga eksperto ng tatlong sekta sa malapit, ngunit hindi niya maaaring baliwalain ang mga eksperto ng Darkan Dynasty. Kapag may tumutok sa tagapagmana, mahihirapan lang si Suyan. Tumanggo siya ng mariin. Naiintindihan ko. Nakahinga siya ng maluwag na itutuon ng tatlong sekta ang lahat ng atensyon nila sa kanya. Sa ganitong paraan, hindi mapaghihinalaan si Yang Kai. Inakala ng lahat na ang mana ay makukuha lamang ng isang tao, ngunit hindi nila inaasahan na ang mana ay paghahatian ng dalawang tao. Tumingin siya kay Yang Kai na may kaunting paghanga. Masyado kang malayo ang iniisip mo. Mapait nang umiti si Yang Kai. Nasanay lang akong makita kung paano kumikilos ang mga dakilang puwersang iyon bilang isang pambihirang kalakal at ang kanilang mga paraan ng pagwawagi sa iba. Tulala siyang tiningnan ni Suyan. Ang kanyang mga salita ay sinabi na may pakiramdam ng pagbabago. Bigla niyang naramdaman na ang junior brother na ito ay isang taong maraming sikreto. Sa susunod ko na lang sasabihin. Tinapik ni Yang Kai ang kamay ni Suyan. Oo, ayos lang kahit hindi mo sabihin. Tumanggo si Suyan. Sige, let's go. Wala nang iba dito. Tumayo si Yang Kai. Napakaluwag ng bulwagan na ito. Maliban sa napakalaking energy ball mula noon, wala nang iba. Matapos makuha ng dalawa ang mana, may lumabas na light screen. Dapat ma-teleport sila palabas. Hawak ang kamay ni Suyan, bumulusok si Yang Kai sa light screen. Nang mawala ang dalawang figure sa bulwagan, ang Heaven's Cave Inheritance ay biglang naglabas ng basag na tunog. Para itong salamin na nahulog sa lupa at nagkapira-piraso. Kaagad, lumitaw ang isang criss-crossing crack sa magulong mundo. Ang mga disipulo ng tatlong sekta na nasa Heaven's Cave Inheritance ay natakot sa kanilang talino. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Nang sila ay nasa kawalan, isang hindi kilalang enerhiya ang bum-alot sa kanila at dahan-daang lumutang sa kalangitan. Mula nang buksan ang Heaven's Cave Inheritance, ang mga eksperto ng tatlong sekta ay nakaistasyon dito, sabik na naghihintay. Ngayon, halos isang buwan na ang lumipas. Sa panahong ito, sunod-sunod na lumabas ang maraming disipulo mula sa Heaven's Cave Inheritance. Ang mga taong ito ay maaaring nasugatan at hindi na makatagal, o pagod at ayaw nang manatili pa doon. Mula sa kanilang mga salita, ang mga dalubhasa ng tatlong sekta ay higit pa o hindi gaanong naunawaan ang sitwasyon sa loob. Lalo na nang lumitaw ang ilang mga alagad nitong mga nakaraang araw, ang mga dalubhasa ng tatlong sekta ay lalong nabalisa. Ito ay dahil nakatanggap sila ng balita na lumitaw ang mana, ngunit hindi nila alam kung sino ang makakakuha nito sa huli. Ang bawat sekta ay umaasa sa kanilang mga sumisikat na bituin, ngunit nag-aalala rin sila sa kanilang sariling mga pakinabang at pagkalugi. Sina Suyan at Exi Hongchen ng High Heaven Pavilion, Hu Zhou at Long Jun ng Blood Group, Fang Ziki ng Stormhouse, lahat ito ay mga natatanging talento ng nakababatang henerasyon.
Naroon din ang babaeng disipulo ng baliw na matandang iyon, si Zia Ningchang ng High Heaven Pavilion, na maaari ring makakuha ng mana. Gayunpaman, ang baliw na matandang iyon ay napakawalang ingat. Matapos maghintay ng ilang araw sa Heaven's Cave Inheritance, nakita niyang hindi pa lumalabas ang kanyang alagad, kaya umalis siyang mag-isa. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagpapakita. Napaka-irresponsibleng master. Tahimik na pinuna ng mga eksperto ng tatlong sekta si Meng Wuya. Dahil sa pagkakaroon ng mana, nagkaroon ng banayad na puot at kompetisyon sa pagitan ng mga eksperto ng tatlong sekta, lalo na ang mga tao ng Blood Group. Pinuna ng mga taong ito ang mga pagnanakaw ng High Heaven Pavilion at Stormhouse habang minumura ang hindi makatwirang pag-uugali ni Meng Wuya. Kung hindi dahil sa pakikipaglaban ng huli sa mga eksperto ng Blood Group, paano malalantad ng ganoon kaga ang pagkakaroon ng Heaven's Cave Inheritance? Ito ang yaman ng Blood Group Ngunit ngayon, pilit nang nakialam ang dalawa pang sekta. Bagamat may mga kabayaran, ano ang maliit na kabayaran sa harap ng mana ng isang powerhouse? Kalokohan. Sa mga araw na ito, nagmura si Human hanggang sa damyugo ang kanyang mga labi. Hindi siya nang ahas na sampain si Meng Wuya, kaya sinumpa niya sina Long Zaitian at Long Wei. Kung hindi dahil sa munting bastard na iyon na pumupukaw kay Meng Wuya, paano magkakaroon ng napakaraming problema ngayon? Mamatay ka, buti na lang namatay ka. Kung hindi ka namatay ng maaga, ako, ang iyong ama, ay pinutol ka sa libu-libong piraso. Long family is nothing. Hindi lamang ang Human ay hindi nagustuhan ng Long family, ngunit ang iba pang mga eksperto ng Blood Group ay puno rin ng hinanakit dahil sa bagay na ito. Alam ni Long Zaitian na siya ay nasa mali, at isang buwan na ang nakalipas, siya ay malubhang nasugatan ni Meng Wuya. Sa panahong ito, hindi siya naglakas loob na ipakita ang kanyang mukha sa lugar ng pagmimina at nanatili lamang sa Blood Group para magpagaling. Gayunpaman, ang pagkamatay ng kanyang maliit na apo, paano madaling malutas ang puot na ito? Maya-maya, babayaran kita ng dugo mo. Si Long Zaitian, na ang lakas ay bumagsak ng husto, ay lihim na pinatigas ang kanyang puso. Habang ang mga eksperto ng tatlong sekta ay sabik na naghihintay, ang magaan na kortina ng Heaven's Cave Inheritance ay biglang nanginag, na parabang isang bato ang itinapon sa isang tahimik na lawa, na lumilikha ng mga patong ng alon. Sa susunod na sandali, ang magaan na kortina ay gumuho na parang bula, na direktang naglaho, na nagpapakita ng mineral na ugat sa ilalim ng malaking hukay. Nasaan ang mga tao? Biglang nabalisa si Human. Ang pasukan ng Heaven's Cave Inheritance ay nawala, ngunit ang mga disipulo ng tatlong sekta ay hindi nagpakita. Nasa loob pa ang dalawa niyang anak, saan sila nagpunta? Hindi lamang nababalisa si Human, ngunit ang iba pang mga eksperto ay nababalisa din. Ang nakababatang henerasyon ng mga elite na disipulo ay nakapasok na sa Heaven's Cave Inheritance, ngunit ngayon, wala ni isa ang lumitaw. Habang nag-aalala sila, sa hindi kalayuan, may sumisigaw ng sakit. Nagbago ang kutis ng isang elder ng Stormhouse, at mabilis siyang sumugod. Marshall Peak, Kabanata 158. Pagbabalik sa sekta. Pagbalik ng matanda, may kasama siyang sugatang disipulo ng Stormhouse. Sa ilalim ng pagtatanong ni Xiao Ruohan at ng iba pang mga eksperto ng Stormhouse, isinalaysay ng disipulo ang nangyari. Hindi nagtagal, natagpuan din ng mga eksperto ng Blood Group at High Heaven Pavilion ang ilang mga alagad ng kani-kanilang sekta sa malapit. Kinumpirma ng tatlong partido at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Natagpuan nila na ang mga disipulong nakapasok sa Blackwind Forest ay nakalabas na, ngunit sila ay nakakalat sa iba't ibang sulok ng Blackwind Forest. Bagamat hindi nila alam kung bakit nangyari ito, naramdaman ng lahat na ito ang dapat na proteksyon ng may-ari ng Heaven's Cave Inheritance. Dahil dito, walang nakakaalam kung sino ang nakakuha ng mana. Ang mga eksperto ng tatlong sekta ay abala, pabalik-balik sa Blackwind Forest, hinahanap ang mga disipulo ng kani-kanilang mga sekta at maayos na inaayos ang mga ito. Ang saloobin ng mga dalubhasa sa mga disipulong ito ay napakaingat, maingat, at mas magiliw kaysa dati. Dahil hindi nila alam kung ang mga disipulong ito, na nasa initial element realm lamang, ay sa hinaharap ay lalaki na igagalang ng mga tao sa mundo. Maging ang pinuno ng Bloody Battle Gang, si Human, na may pinakamarahas na ugali, ay binabati ang bawat isa sa mga nagbabalik na disipulo na may ngiti sa kanyang mukha. Mula sa pagmamataas hanggang sa paggalang, paulit-ulit niyang pinupuri ang mga ito, sinabing maganda ang kanilang ginawa at sila ang magiging haligi ng gang sa hinaharap. Muntik nang mag-collapse ang mga disipulo ng Blood Group, hindi nila alam kung ano ang iniisip ng Master of the Blood Group. Ngunit marami pa ring mga disipulo ang napaiyak, on the spot na sumisigaw upang ipahayag ang kanilang katapatan, nangako na susundin ang guro ng grupo ng dugo, inialay ang kanilang buhay sa grupo ng dugo, handang isakripisyo ang kanilang buhay para sa grupo ng dugo. Lalong tumawa si Human. Para sa kanya, kahit na ang mga disipulong ito ay hindi nakakuha ng mana, sila ay karapat-dapat pa ring matali. Natural na alam ng mga eksperto ng Stormhouse at High Heaven Pavilion ang puntong ito, hinamak nila ang pagkukunwari ni Human, ngunit sa parehong oras, wala silang ibang pagpipilian kundi isantabi ang kanilang pagmamataas at magtanong tungkol sa kapakanan ng mga nagbabalik na disipulo. Ang gawain ng pagtitipon ng mga disipulo ay nagpatuloy sa kalahating araw, marami sa kanila ang direktang bumalik sa kanilang mga sekta nang hindi natagpuan ng kanilang mga matatanda.
Ito ay nagpabuti ng sitwasyon ni Yang Kai at Suyan. Siyempre, nakatadhana si Suyan na pagdudahan, ito ay isang bagay na hindi mababago ng sinuman. Sa sandaling ito, sina Yang Kai at Suyan. Kasalukuyan silang nakatayo sa isang lugar sa Blackwind Mountain. Pagkatapak nilang dalawa sa pintuan ng liwanag ay nakarating na sila dito. Hindi masyadong pamilyar si Suyan sa lugar na ito, ngunit ilang beses nang tumakbo si Yang Kai sa paligid ng Blackwind Mountain. Mas malakas siya kaysa sa kanya. Matapos ang mahabang panahon na paghahanap, sa wakas ay natagpuan niya ang tamang landas. Ang Black Plum Village ay 50 li lamang ang layo mula rito. Nakatayo sa isang maliit na burol, itinuro ni Yang Kai ang isang tiyak na direksyon at sinabi kay Suyan. Maghiwalay na tayo, hindi na tayo pwedeng magkabalikan. Saglit na nag-alinlangan si Suyan bago nagsalita. Dahil paghihinalaan siya, hindi niya mailantad si Yang Kai. Oo. Tumanggo si Yang Kai. Bumalik ka muna, tiyak na marami ang naghahanap sa iyo ngayon. Kung babalik ka ng huli, mapapatunayan lamang nito ang kanilang mga hinala. Tandaan, kahit sino pa ang magtanong, huwag mong aminin na ikaw nakuha ang mana. Alam ko, ingatan mo ang iyong sarili. Bumalik ka sa lalong madaling panahon. Panawagan ni Suyan bago tumalikod para umalis, ngunit hinayla siya pabalik ni Yang Kai. Anong problema? Nang lumabas ang mga salita ni Suyan sa kanyang bibig, isang nakakapasong mainit na hininga ang sumugod sa kanya at niyakap siya ng mahigpit, na nakaharang sa kanyang bibig. Isang ungol ang maririnig. Lamambat muli si Suyan. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumawa si Yang Kai at binitawan siya. Tandaan mo ang sinabi mo. Halika hanapin mo ako minsan sa isang buwan. Sabi ni Yang Kai. Malumanay na tumanggo si Suyan. Nagpaalam ang dalawa, kahit alam nilang nasa iisang sect sila. Ngunit palaging may pakiramdam ng pag-aatubili. Matapos maghintay ng mahabang panahon, tinapakan ni Suyan ang kanyang mga paa at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Aalis na ako. Pagkababa ng boses niya ay mabilis siyang umalis, nag-iwan ng purong puting figure. Habang pinagmamasdan siyang mawala sa paningin, ngumiti si Yang Kai at umiling, dahan-daang naglalakad sa direksyon ng High Heaven Pavilion. Heaven's Cave Inheritance. Nadama ni Yang Kai na ang pinakamalaking pakinabang niya sa pagkakataong ito ay hindi ang mana, kundi si Suyan. Pagkalipas ng ilang oras, dahan-daang bumalik si Yang Kai sa High Heaven Pavilion. Sa oras na ito, ang mga disipulo at master ng pavilion ay nakabalik na, ngunit mayroon pa ring ilang mga tao na bumabalik, kaya't si Yang Kai ay hindi nakakuha ng atensyon ng sinuman. Gayunpaman, natuklasan niya ang isang kakaibang kababalaghan. Nang maglakad siya sa pavilion, ang mga nakatatandang kapatid na lalaki at nakababatang kapatid na hindi niya kilala ay napakagalang sa kanya. Hindi man sila lumapit para batiin siya, kinukupkup pa rin nila ang kanilang mga kamao mula sa malayo at babatiin siya nang may ngiti sa kanilang mga labi. Sa kanila, mayroong kahit isang High Heaven Pavilion Deacon. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi maiwasan ni Yang Kai na gamaan ang pakiramdam. Ang mga maaaring makabalik na buhay mula sa Heaven's Cave Inheritance ay maaaring may magandang kinabukasan, kaya paano nila siya hindi pinansin tulad ng dati? Kung batiin siya ngayon, maaari silang maging magkaibigan sa hinaharap. Pagbalik sa maliit na bahay na gawa sa kahoy, bago pa magkaroon ng oras si Yang Kai para ayusin ang kanyang mga iniisip, narinig niya ang tunog ng nagmamadaling yabag sa labas ng pinto. Habang iniisip niya kung sino ang darating ay bumungad ang mukha ni Sassafras. Nang makita si Yang Kai, hindi maiwasan ni Sassafras na gamaan ang pakiramdam. Brother Yang, nakabalik ka rin ng ligtas. Nakaramdam si Yang Kai ng init sa kanyang puso, bumangon at sinabing, Junior brother, pumasok ka at maupo. Hindi na kailangan, pumunta lang ako para tingnan kung okay ka lang. Saying so, Sassafras shows a sly smile. Kailangan ko pang bumalik at magsaka, hahaha. Sa mahabang halakhak, nawala si Sassafras. Natigilan si Yang Kai, biglang naalala na hindi niya nakita si Sassafras sa Endless Stairs. Saan siya nagpunta ng mga oras na iyon? Napakalaking kaguluhan ang ginawa ng Beast Soul Cloud Opening Array, imposibleng hindi niya ito makita. Maliban na lang kung may gagawin pa siya sa oras na iyon. Iniisip kung gaano ka-proud si Sassafras ngayon, hindi naiwasang mapangiti ng bahagya si Yang Kai. Mukhang hindi lang siya ang nakatanggap ng mana. Si Sassafras, ang batang ito, ay napakaswerte. Umalis si Sassafras, at bago pa makaupo si Yang Kai, muling nagmula sa labas ng pinto ang mga yabag, ngunit sa pagkakataong ito, napakagaan ng mga yabag, at parang babae. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Kai, at nang siya ay nag-aalangan, isang berdeng figure ang bumungad sa pintuan. Little Senior Sister. Malinaw na nakita ni Yang Kai ang mukha ng tao, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang kanyang kahoy na bahay ay medyo masigla ngayon, si Sassafras ay narito, gayon din si Ziyaning Chang, at hindi siya nakita ni Yang Kai sa Cave of Inheritance. Eto na, mula nang bumalik siya mula sa Nine Hill Valley, hindi na siya nito hinanap. Junior brother. Nakita ni Ziyaning Chang si Yang Kai, at tulad ni Sassafras, nakahinga siya ng maluwag. Hindi siya tumayo sa seremonya, at direktang pumasok. Bumalik ka na. Oo, kakabalik ko lang. Tumanggo si Yang Kai. Nabalitaan ko na pumasok ka rin sa Heaven's Cave Inheritance. Ngunit hindi kita mahanap. Si Ziyaning Chang ay nahihiya pa rin gaya ng dati, at pagkatapos ng ilang pangungusap, namula ang kanyang tenga.
Nakita kitang pumasok noong araw na iyon, napakamahal ni Treasurer Meng. Naalala ni Yang Kai ang pagiging dominante at mapagmataas na ugali ni Meng Wuyan noong araw na iyon, at nakaramdam siya ng kakaiba. Oo, pinapasok ako ni Master. O tama, may nakita akong Yang Inflammation Stones doon, at gumawa ako ng ilang pills para sa iyo. Naglabas ng bote si Ziya Ningchang at iniabot. Kailangan mo ito para sa iyong cultivation technique, tama ba? Tumiti si Yang Kai at inabot ito para kunin. Salamat. Bahagyang umiling si Ziya Ningchang. Hindi na kailangan. Gusto mo bang maupo at magpahinga sandali? Hindi, pumunta lang ako para tingnan. Nagmamadaling iwinagayway ni Ziya Ningchang ang kanyang kamay. Talagang hindi siya naglakas loob na manatili sa isang lalaki at isang babae na mag-isa. Aalis na ako, magpahinga ka ng mabuti. Sige. Hindi siya hinimok ni Yang Kai na manatili. Magpahinga ka rin ng mabuti, huwag mong pagurin ang iyong sarili. Kinagat ni Ziya Ningchang ang kanyang mga labi at ngumiti, ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan. Tumingon siya, at nang makarating siya sa pintuan, huminto siya, na parang may gustong itanong, ngunit sa mahabang panahon na pag-aalinlangan, hindi pa rin siya makapag-ipon ng lakas ng loob na umalis. Matangkad pa rin sa kanyang isipan ang nangyari sa Nainian Valley noong nakaraan. Madalas maalala ni Ziya Ningchang ang malalim at nakakabighaning halik na iyon sa kanyang panaginip sa gabi. Sa tuwing naaalala niya ito, parang isang masiglang USA ang nasa puso niya, at hindi siya mapakali ng mahabang panahon, umiikot-ikot, hindi makatulog. Ang halik na iyon ang nag-iwan ng madugong figure sa kanyang puso magpakailanman. Ang damdamin sa kanyang puso ay lalo siyang nahiya at nataranta sa harap ni Yang Kai, ngunit hindi siya naglakas loob na ituro ito. Habang pinapanood si Ziya Ningchang na umalis, hinawakan ni Yang Kai ang bote sa kanyang kamay, na puno ng init ang kanyang puso. Lumipas ang gabi ng tahimik. Sa unang gabi ng pagbabalik sa Sky Tower, walang ginawa si Yang Kai kundi matulog ng mapayapa. Kinabukasan, pumunta siya sa Blackwind Trade para bumili ng free-lived Chaos Spirit Flowers at Dead Jedi Tree Grass. Gusto niyang bilhin ang mga ito sa huling pagkakataon na dumating siya, ngunit ang itsura ng Heaven's Cave Inheritance sa huli ay nakagambale sa kanyang mga plano. Matapos ang usapin ng Heaven's Cave Inheritance, ang Blackwind Trade Market ay hindi naging mas tahimik. Sa halip, naging mas masigla pa ito. Ang mga disipulo ng tatlong sekta ay lahat ay nakikipagkompetensya upang talakayin ang iba't ibang hindi inaasahang pagtatagpo at pagkakataon sa Heaven's Cave Inheritance, pati na rin ang siyam na makapangyarihang demonic beast at ang huling walang katapusang hagdanan. Karamihan sa mga tao ay hindi nagkaroon ng pagkakataong makapasok sa Heaven's Cave Inheritance, kaya natural na nakikinig sila ng may labis na interes. Si Suyan ay hindi na natili sa Blackwind Trade. Kasalukuyan siyang nasa limelight, kaya hindi angkop para sa kanya na umalis sa Sky Tower. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya, gustong malaman kung nakuha na niya ang tunay na mana. Binili ni Yang Kai ang mga halamang gamot at tool na kailangan niya, at direktang umalis sa Blackwind Trade. Pagbalik sa Sky Tower, pumunta si Yang Kai sa Coiling Dragon Stream. Ang Free Suns Fruit Tree kung saan siya karaniwang nagninilay-nilay ay umiindayog pa sa hangin. Siguro sa loob ng ilang taon, ito ay mamumulaklak muli, ngunit iyon ay nakatadhana na maging isang malayong bagay. Pinunasan ni Yang Kai ang kanyang mga kamay. Gusto niyang gawin ang isang bagay na noon pa niya gustong gawin, ngunit sa mga oras na iyon ay masyadong mababa ang kanyang lakas, kaya hindi comfortable para sa kanya na gawin iyon. Ngayong naabot na niya ang yugto ng pagbabagong anyo ng chi, sa wakas ay nagkaroon na siya ng puhunan. Nang makakita ng malaking bato sa malapit, itinali niya ito gamit ang lubid na binili niya. Gamit ang lubid, dahan-dahang bumaba si Yang Kai sa ilalim ng Coiling Dragon Stream. Hindi niya alam kung anong uri ng kayamanan ang nasa ilalim ng Coiling Dragon Stream, ngunit pinayagan nito si Yang Kai na sumipsip ng Yang Chi upang linangin. Ngunit kahit anong uri ng kayamanan iyon, habang lumalalim siya, mas magiging malakas ang Yang Chi. Walang ganang kumain si Yang Kai. Ayaw niyang pumasok sa Coiling Dragon Stream para hanapin ang kayamanan. Pagkatapos ng lahat, mahigpit na binalaan siya ng ika-11 elder na huwag masyadong lumalim, dahil kahit siya ay nasa panganib. Ang mahiwagang 11th elder na iyon ay hindi bababa sa immortal na Ascension Boundary Master. Ang panganib na naramdaman niya ay sapat na para ihatid si Yang Kai sa walang hanggang kapahamakan, at mabali ang kanyang mga buto. Marshall Peak, Kabanata 159. Paglikha ng Cave Mansion. Gusto lang ni Yang Kai na bumaba ng kaunti at sumipsip ng mas maraming Yang Chi para sa kanyang paglilinang. Bukod dito, sa tabi ng Coiling Dragon Stream, ang mga astral na hangin ay umuungol at ang kapaligiran ng paglilinang ay talagang hindi mabata. Kung magbubukas siya ng butas sa bangin, maiiwasan niya ang sakit na mabilad sa hangin at araw. Sa pagsasama-sama ng lubid na binili niya, sapat na iyon para suportahan si Yang Kai sa pag-slide pababa ng 1,000 talampakan. Nang maabot niya ang kanyang limitasyon, tumingin si Yang Kai sa ibaba, ngunit ang Coiling Dragon Stream ay napakalalim pa rin kaya hindi niya makita ang ilalim. Hindi niya malinaw na makita ang sitwasyon sa ibaba. Nanginginig ang kanyang puso, iniisip na kung maputol ang lubid sa oras na ito. Ngunit ang Yang Chi dito ay talagang mas mayaman kaysa sa itaas. Si Yang Kai ay nasiyahan. Saglit na tumingin sa paligid, maingat niyang kinatok ang kalapit na batong pader at nakakita ng magandang lugar. May isang sinaunang pine tree na tumutubo ng pailes sa bangin.
Ang makakapal na dahon ng pine ay parang isang malaking payong. Kung magbukas siya ng espasyo sa ilalim ng sinaunang pine tree, masisilungan siya ng punong ito mula sa hangin at ulan. Ito ay isang natural na kalamangan. Sa pagpapasya, pinilit ni Yang Kai na ilabas ang isang patak ng yang liquid mula sa dantian at pinalapot ito sa dulo ng kanyang daliri, ginawa itong talon at pinutol ang batong pader sa kanyang harapan. Walang gaanong pagtutol, ang talas ng talon ng yang liquid ay hindi binaygo ang mga inaasahan ni Yang Kai, na direktang tumatama sa isang bato. Noong nasa initial element boundary third stage si Yang Kai, maaaring sirain ng blade na nabuo mula sa yang liquid ang isang common grade mid-rank defensive artifact. Ngayong tumaas ng husto ang lakas ni Yang Kai, natural na madali ang pagputol sa bato. Walang gaanong yang liquid na natitira sa dantian. Karamihan sa yang liquid na nakuha niya sa Heaven's Cave Inheritance ay naubos na noong dalawahang nilinang niya si Suyan, kaya ngayon ay 4 o 5 patak na lang ang natitira sa kanya. Matapos ubusin ng 3 buong patak ng yang liquid, si Yang Kai ay naghiwa ng isang butas sa batong pader sa harap niya na maaaring tumanggap ng isang tao at pumasok sa butas. Nagpatuloy si Yang Kai sa paghiwa, na inihagis ang mga naputol na bato sa Coiling Dragon Stream. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang tunog ng mga batong nahuhulog sa lupa ay nagmula sa Coiling Dragon Stream. Mula sa tunog na ito, halos matansya ni Yang Kai ang lalim ng Coiling Dragon Stream. Pagkalkula sa kanyang puso, siya ay lihim na hindi nakapagsalita. Ang Coiling Dragon Stream na ito ay malamang na mahigit 10,000 metro ang lalim. Pagkatapos ng kalahating araw, lumawak ng husto ang kuweba, at naubos na rin ang yang liquid sa dantian. Kung wala si yang liquid, hindi may patuloy ni Yang Kai na buksan ang kuweba gamit ang sarili niyang lakas. Naglabas ng bote mula sa kanyang dibdib, ito ang bote na ibinigay ni Zia Ningchang kay Yang Kai kahapon. Sa pag-iisip sa maliit na senior sister na iyon, nakaramdam si Yang Kai ng pagkakasala. Buti na lang at wala siyang masyadong ginawa noong gabing iyon sa Nine Yin Mountain Valley. Kung hindi, hindi siya marunong humarap. Kumain siya ng ilang pills. Matapos ay condensing ang ilang yang liquid, nagpatuloy siya sa pagbukas ng sarili niyang kuweba. Habang ginagawa ito, si Yang Kai ay napuno ng lakas at pananabik, hindi nakakaramdam ng kahit kititing na pagod. Sa pagtingin sa unti-unting lumalawak na kuweba, naramdaman ni Yang Kai na isang master ang nagbukas ng sarili niyang lihim na mansyon sa kuweba. Makalipas ang ilang araw, si Yang Kai ay nagtrabaho ng husto sa kuweba. Kapag naubusan siya ng yang liquid, gagamitin niya ang mga pills na pinainom ni Zia Ningchang para lagyan muli ito. Kapag siya ay nauuhaw, siya ay umiinom ng hamog sa umaga mula sa mga puno ng pino, kaya hindi siya nagugutom. Kapag ang lakas ng isang tao ay umabot sa Chi Transformation Stage, mainam na hindi kumain ng isang buwan, ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, kailangan pa ring maglagay muli. Makalipas ang 7 araw, maaaring ituring na ang kuweba ay natapos na. Tumayo si Yang Kai sa kuweba, tinitingnan ng kanyang obra maestra. Nakaramdam siya ng kasiyahan. Tumawa siya ng nakakaloko. Ang kuweba ngayon ay 2 beses na mas malaki kaysa sa kahoy na bahay ni Yang Kai. Ang pinakamalapit na lugar sa labas ay ang lugar kung saan siya nagtanim. Nakaupo sa bakanan ng kuweba, hindi niya naramdaman ang pagsipol ng hangin sa ilalim ng Coiling Dragon Stream. Tanging ihip ng hangin ang naririnig niya. Kung ikukumpara sa paglilinang sa tuktok, ang kapaligiran ay mas mahusay. Nakaharap sa pasukan, may maliit na silid na bato sa kaliwa. Hindi ito masyadong malaki, at doon naghanda si Yang Kai na itabi ang kanyang mga gamit. Ang Free-Lived Chaos Spirit Flower at Dead Jedi Tree Grass na binili niya sa Blackwind Trade ay nakaimbak sa loob. Ang silid na bato sa kanan ay bahagyang mas malaki at ginamit bilang isang resting area. Sa loob nito ay isang batong kama na inukit ni Yang Kai para sa kanyang sarili. Ang kama ay makinis at patag, maingat na pinakintab ni Yang Kai ito sa loob ng mahabang panahon, kaya kahit matulog siya dito, hindi siya makaramdam ng hindi komportable. Sa ilang kadahilanan, pinutol ni Yang Kai ang batong kama na ito upang maging napakalaki. Ito ay sapat na upang mapaunlakan ang 2 hanggang 3 tao na naghahagis-hagis dito. Ubo-ubo. Mas mabuting maging handa, naisip ni Yang Kai. May isa pang silid na bato sa gitna. Wala itong laman, ngunit hindi niya alam kung ano ang ilalagay. Ito ang kuweba ni Yang Kai. Kahit simple lang, sobrang init sa loob. Kung ikukumpara sa kahoy na bahay, ito ay mas kasiya siya. Sa pangkalahatan, walang pupunta sa Coiling Dragon Stream. Sa hinaharap, kung mayroon siyang isang bagay na hindi maginhawang dalhin, maaari niyang iimbak ito dito nang hindi nababahala na matagpuan. Sa pag-iisip tungkol dito, umakyat si Yang Kai sa lubot. Sa daan, pinutol niya ang isang lugar kung saan siya makahiram ng lakas. Sa ganitong paraan, sa hinaharap, hindi na niya kailangang umasa sa lubod para makapasok at makalabas sa kuweba. May liligtas din siya nito sa pag-aalala na matagpuan ng taong sumusunod sa lubod. Kinalas ang tali sa paligid ng malaking bato, bumalik si Yang Kai sa kuweba. Pagkaraan ng maraming araw, sa wakas ay nakagawa na siya ng kultibasyon na pag-aari niya. Ang ganitong uri ng cultivation environment ay mas mahusay kaysa sa iba pang mga disipulo ng High Heaven Pavilion. Hindi nagmamadaling magtanim, nakaupo lang si Yang Kai na naka-cross-legged sa pasukan ng kuweba, tinatamasa ang tahimik na init. Biglang may naalala, inabot niya ang dibdib niya at inilabas iyon. Inyang halimaw ginseng. Ito ay isang espiritual na world spirit treasure.
Dahil ito ay kinuha ni Yang Kai, ito ay palaging nasa kanyang dibdib. Hindi ito nagtangkang tumakas, ni nagpumiglas. Sa sandaling ito, nang ilabas niya ito, ang mukha ng tao sa World Spirit Treasure na ito ay tila nakangiti kay Yang Kai. Sinabi ng matandang demonyo na ang ganitong uri ng bagay ay maaari lamang lumaki sa isang kakaibang lugar kung saan magkasamang nabuhay sina Yin at Yang Chi. Dati, hindi alam ni Yang Kai kung bakit may Yin Yang Monster Ginseng ang Heaven's Cave Inheritance, ngunit pagkatapos makuha ang inheritance, naunawaan niya ang lahat. Ang lugar na iyon ay kung saan nakalagay ang mana ng Yin Yang Joyous Unification Art, kaya natural na makatuwiran na lumago ang World Spirit Treasure na ito. Inabot ni Yang Kai ang isang patak ng Yang Liquid sa katawan ng Yin Yang Monster Ginseng. Sa isang iglap, nasipsip nito ang Yang Liquid, at ang ekspresyon nito ay naging mas kaaya-aya. Sa isang kislap ng liwanag, ang Yin Yang Monster Ginseng ay lumipad mula sa kamay ni Yang Kai at curious na gumala sa paligid ng simpleng cave mansion. Hindi nagtagal, nakahanap ito ng sariling lugar, pinaikot-ikot ang katawan, at nagugat, bakas sa mukha nito ang kasiyahan. Kasabay ng makapal na liwanag, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang Yang Chi sa ibaba ng coiling dragon stream ay patuloy na hinihigop nito. Maging ang Yang Chi sa paligid niya ay yumaman. Talagang may epekto ito. Nagulat si Yang Kai. Sa isang pag-iisip, tinanggal niya ang selyo sa Soulbreaker Alt. Agad na tumunog ang magalang na boses ng matandang demonyo. Binabati ng matandang lingkod si Young Master. Tingnan mo itong Yin Yang Monster Ginseng. Ano ang silbi? Tanong ni Yang Kai. Sinabi ng matandang demonyo. Ang bagay na ito ay ipinanganak sa pamamagitan ng pagsipsip ng Yin at Yang Chi. Ang lugar na ito ay mayaman sa Yang Chi, kaya ito ay isang angkop na kapaligiran para ito ay lumago. Gayunpaman, kung ako ang kausap mo, huwag kang magpatalo. Malamig na ngumuso si Yang Kai. Nang inag ang matandang demonyo nang marinig niya ito. Bagamat saglit lang niyang nakilala si Yang Kai, talagang natatakot siya sa kanya. Paulit-ulit niyang tinatakan ang kanyang soul sa loob ng Soulbreaker All at pinarusahan siya sa bawat pagliko. Nakita ng matandang demonyo ang pagiging mapagpasyahan at kalupitan ni Yang Kai, kaya mabilis niyang sinabi. Kung tutusin, kailangan nitong makuha ang Yin at Yang Chi. Si Yang Chi lang ang nasa lugar na ito, kaya hindi na kailangang mag-alala ng sobra tungkol dito sa maikling panahon, ngunit habang lumilipas ang panahon, hindi lamang ito lalago, maaari pa itong malanta. Para dito, ang nag-iisang Yang ay hindi maaaring tumubo, at ang nag-iisang Yin ay hindi maaaring tumubo. Ito ang Yin Yang Monster Ginseng. Wala itong Yin Chi, hindi ba? Tanong ni Yang Kai. Tama ang sinabi ni Young Master. Ito ay madaling harapin. Maaari lang niyang hilingin kay Suyan na pumunta at bigyan ito ng kaunting Yuan Chi, pagkatapos ay maaari nitong lutasin ang problemang ito. Pagkatapos mag-alinlangan saglit, nagtanong si Yang Kai na may kakaibang ekspresyon. Noon, kung makatagpo ito ng isang lalaki at babae na magkapareho ang isip, kapag sila ay nagmamahalan sa isa't isa, automatiko itong mahahati sa dalawang uri ng enerhiya at nagkalat sa katawan ng lalaki at babae, tama ba? Oo, sagot ng matandang demonyo, pagkatapos ay nagulat. Ha? Young Master, ikaw. Ubo-ubo. Bago mabuklad, si Yang Kai ay bata pa, ngunit pagkatapos na makita si Yang Kai sa pagkakataong ito, natuklasan ng matandang demonyo na talagang nawala sa kanya ang likas na purong Yang Chi na pinanganak niya. Ito ay malinaw na resulta ng pagkakaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan sa isang babae. Sino ang nagpahintulot sa iyo na tiktikan ako? Malamig na sabi ni Yang Kai. Young Master, patawarin mo si Old Servant, curious lang ako. Hindi ako mangangahas sa hinaharap. Mas mabuti kung wala nang susunod. Mahinang paalala ni Yang Kai. Nakakunot ang noo, nag-isip si Yang Kai tungkol sa maraming bagay. Bagamat hindi niya alam ang pinanggalingan ng matandang demonyo, napakaraming kaalaman niya at marami siyang alam tungkol sa Yin Yang Monster Ginseng, kaya hindi dapat kasinungalingan ang sinabi niya. Sa bulwagan na iyon, noong sila ni Suyan ay nagmamahalan sa isa't isa, nasa malapit ang Yin Yang Monster Ginseng. Gayunpaman, hindi ito naging enerhiya at sumanib sa katawan niya at ni Suyan para pagsamasamahin sila. Dahil dito, iisa lang ang paliwanag, at iyon ay ang mga damdamin sa pagitan niya at ni Suyan ay hindi pa umabot sa punto ng pagiging iisang isip. Maiintindihan ito ni Yang Kai. Bagamat silang dalawa ay mag-asawa na, iyon ay ginawa sa ilalim ng patnubay ng mana, hindi ng kanilang sariling malayang kalooban. Kung talagang pinag-isipan niya ito, kung wala siyang Yin Yang Joyous Unification Art, malamang na masusuklam si Suyan sa kanya sa pagkuha ng kanyang virginity. Kahit na hindi siya napupuot sa kanya, wala siyang magandang nararamdaman para sa kanya, kaya't paano kaya sila magkasing isip? Hindi pa ganap na nabuksan ni Suyan ang kanyang puso, at ganoon din para kay Yang Kai. Kahit na pakiramdam niya ay malapit siya sa kanya ngayon, handa siyang isuko ang lahat para sa kanya, pati na ang kanyang buhay. Ngunit ang lahat ng ito ay resulta ng mga espesyal na epekto ng Yin Yang Monster Ginseng Art. Ang pag-ibig sa pagitan ng isang lalaki at isang babae ay hindi isang bagay na maaaring linangin sa magdamag, at hindi rin ito maaaring linangin sa pamamagitan ng isang set ng secret arts. Isang araw, kahit na wala ang Yin Yang Monster Ginseng Art, ituturing pa rin nilang dalawa ang isa't isa bilang pinakamahalagang tao sa kanilang buhay, at saka lang sila tunay na magkakaisa ng isip. Ang medyo walang kwentang boses ng matandang demonyo ay tumunog. Young Master ay hindi kailangang panghinaan ng loob.
Nararamdaman ng matandang lingkod na ang mga babae sa pangkalahatan ay napakadaling suyuan. Dahil nakuha na ni Young Master ang kanilang mga katawan, sa malaot madali, mabibihag mo rin ang kanilang mga puso, itong matandang ang lingkod ay magagarantiyahan sa kanyang buhay. Di ba matagal ka nang namatay? Napangiti si Yang Kai. Nang makita ng matandang demonyo na hindi naiinis si Yang Kai, lumakas ng husto ang kanyang tapang at ngumiti siya. Oo, tama si Young Master. Ang matandang lingkod ay nanunumpa sa kanyang kaluluwa na ang mga babae ay palaging magkakaroon ng espesyal na pakiramdam para sa kanilang unang lalaki. Kailangan lang ni Young Master na gumamit ng kaunting kasanayan para maging ganap silang nakatuon sa iyo. Kapag dumating ang oras na iyon, ang linyang monster ginseng na ito ay magagawang gumanap ng malaking papel. Tumango ang matandang demonyo. Martial Peak, Kabanata 160. Espesyalidad ng yugto ng pagbabagong chi. Pagkatapos niyang magsalita, ang matandang demonyo ay nag-alinlangan muli. Gayunpaman, itong linyang monster ginseng ay maaari lamang gamitin ng isang lalaki at isang babae. Ang dalawang babaeng iyon ay kamag-anak ni Young Master, kaya pagdating ng panahon, natatakot ako. Medyo mahirap pumili. 2. Nakaramdam ng kakaiba si Yang Kai. Nang marinig niya ang pagbanggit sa kanila ng matandang demonyo, naisip ni Yang Kai na ito ay isang dulas ng dila, ngunit pagkatapos na pag-isipan ito ng ilang sandali, bigla niyang naintindihan. Akala siguro ng matandang demonyo ay may relasyon siya sa Hu Sisters. Pagkatapos ng lahat, noong siya ay nabuklod, siya ay umaakyat sa walang katapusang hagdan kasama sina Hu Jouer at Hu Meier. Matapos mabuklod, hindi maramdaman ng matandang demonyo ang sitwasyon sa labas, kaya natural na hindi niya alam kung ano ang nangyari sa loob ng bulwagan. Hindi gustong magpaliwanag ng sobra sa kanya, sinabi lang ni Yang Kai. Sa hinaharap, kung mag-isa ako sa sinumang babae, tinatakan mo ang iyong divine sense. Natatakot siya na kapag naging matalik siya kay Suyan sa hinaharap, makalimutan niya ang pagkakaroon ng matandang demonyo. Nang marinig ito, ang matandang demonyo ay nagmamadaling sumigaw. Young Master, makatiyak ka, kahit na ang matandang lingkod na ito ay masama, hindi niya gagawin ang mga bagay na iyon. Buti naman naalala mo, maaalala ng matandang lingkod na ito. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ng matandang demonyo. Young Master, kung hindi mo iniisip, ang matandang alipin na ito ay gustong tumingin sa ilalim ng batis ng bundok na ito. Oh, ano ang nasa ibaba? Hindi maiwasan ni Yang Kai na maging interesado. Siya rin ay napaka-curious tungkol sa ilalim ng Coiling Dragon Stream, ngunit ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi sapat, kaya walang paraan na ma-explore niya ito. Hindi alam ng matandang lingkod na ito kung ano ang nasa ibaba, ngunit nararamdaman ko ang isang malakas na aura ng Yang, nakaaway ng kaluluwa ng matandang lingkod na ito. Bukod dito, mayroon ding isang malakas na demonic chi. Ang dalawang aura na ito ay magkasalungat, kaya ako hindi ko alam kung bakit sabay silang lilito dito. Para sabihin kay Young Master ang totoo, gustong gamitin ng matandang lingkod na ito ang demonic chi doon para maibalik ang lakas ng kanyang soul, para matulungan niya si Young Master sa hinaharap. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Nang sabihin ng matandang demonyo na mayroong demonic chi doon, naiintindihan ni Yang Kai. Ang Coiling Dragon Stream ay nilikha sa pamamagitan ng isang strike mula sa isang walang katulad na Diablo, at ang Diablo na iyon ay namatay din sa ilalim ng Coiling Dragon Stream, kaya natural na may mga bakas ng demonic chi na may iwan. Gayunpaman, gustong gamitin ng Old Demon ang Evil Demon Chi para ibalik ang kanyang Divine Soul. Hindi makapagdesisyon si Yang Kai. Hindi niya alam kung kaya niyang kontrolin ang matandang demonyo pagkatapos nitong lumakas. Kung hindi niya ito makontrol, babarilan niya ang kanyang sarili sa paa. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip tungkol dito, naramdaman ni Yang Kai na hindi niya kailangang mag-alala ng sobra. Ang kanyang strand ng Divine Sense ay sumanib sa Old Demon, kaya ang kanyang buhay at kamatayan ay nasa kanyang mga kamay. Habang sabik na naghihintay ang matandang demon, tumango si Yang Kai at sinabi, "Go." Ibinuhos niya ang ilang Yuan Chi sa Soul Breaker Out para sa Old Demon para i-activate ang lihim na kayamanan na ito at ilabas ito. Maraming salamat, Young Master. Ang matandang demonyo ay lumuha ng pasasalamat. Ibinalot ang sarili sa Soul Breaker Out, nag-transform siya sa isang bahid ng itim na usok at lumipad pababa sa Coiling Dragon Stream. Pagkaalis ng matandang demonyo, naglabas si Yang Kai ng isang maliit na supot mula sa kanyang dibdib. Ang pouch na ito ay kay Lan Chuday, at sa loob nito ay 2 buto ng purong puso. Ang kanyang mukha ay kumislap sa harap ng kanyang mga mata, at hindi mapigilan ni Yang Kai na sumimangot. Kung ang magandang senior sister na ito ay hindi gaanong mapagpas siya, tiyak na siya ay kaibig-ibig. Ang unang beses na nakilala niya ito ay noong gumastos siya ng pera para bilhin siya ng mga binhi sa Blackwind Trade. Nang maglaon, nagkita silang muli sa Heaven's Cave Inheritance. Masasabing ito ay isang uri ng kapalaran. Magkasama silang naggalugad, magkasamang lumaban, at pareho silang galing sa iisang sekta. Masasabing isa itong alaala na hindi malilimutan. Kung hindi dahil sa kanyang mga aksyon, hindi siya magugustuhan ni Yang Kai. Sa huli, inatake niya si Nieyong. Bagamat ito ay para magpakita ng mabuting kalooban kay Yang Kai, hinayaan din itong makita ni Yang Kai ang kanyang kalupitan at katotohanan. Kapag siya ay kapakipakinabang sa kanya, sasakupin niya ito. Si Nieyong ay paulit-ulit na naghahanap ng gulo kay Yang Kai, ngunit hindi kailanman nagsalita si Lan Chuday para sa kanya.
Ito ay dahil sa oras na iyon, si Nieyong ay mas kapakipakinabang kaysa kay Yang Kai. Sa oras na iyon, kung pinagsabihan siya ni Lan Chuday bilang senior sister, hindi sana magiging mapangahas si Nieyong. Gayunpaman, hindi niya ginawa. Sa halip, si Du Yishuang ang tumayo sa gilid ni Yang Kai. Nang hindi nakapakipakinabang si Nieyong, iniwan niya siya na parang sira-sira na sapatos at inatake pa siya. Hindi siya sinisisi ni Yang Kai. Ang bawat tao ay may karapatang pumili ng kanilang sariling buhay, ang iba ay walang karapatang manghimasok. Marahil siya ay makatotohanan, marahil siya ay walang malasakit, marahil ay sinusubukan niyang kumita ng pabor sa mga nasa kapangyarihan, ngunit iyon ang kanyang pinili, iyon ang kanyang pagkatao. Sa pagkakaalam nito, ayaw niyang magkaroon ng malalim na relasyon sa kanya. Ibinuhos niya ang 2 buto mula sa pouch at casual na itinapon ang pouch sa coiling dragon stream. Saan ko dapat itanim ang 2 buto na ito? Galing si Yang Kai sa paligid at nalaman na ang lugar na ito ay puno ng mga pader na bato. Hindi ito angkop para sa mga halamang gamot na tumubo. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nakaisip si Yang Kai ng isang ideya. Sa paanan ng sinaunang pine sa itaas ng kanyang kuweba, mayroong isang malambot na lugar kung saan maaaring magugat at tumubo ang mga ordinaryong puno ng pino. Dahil ang purong puso ay isang espiritong damo, natural na mas matibay ang sigla nito. Higit pa rito, lumago ang spirit grass na ito sa pamamagitan ng pagsipsip ng spiritual chi ng mundo. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagnanakaw nito sa mga sustansya ng sinaunang pine tree. Pagpapas siya, nagpatulo si Yang Kai ng isang patak ng yang liquid sa isa sa mga buto ng pure heart. Ngunit ang ikinagulat niya ay pagkatapos ng unang patak ng yang liquid, ang binhi ay hindi nagbago gaya ng dati. Hanggang sa pamatak si Yang Kai ng pangalawang patak ay naging malinaw at puno ito. Ito ay talagang isang earth grade high grade spirit grass seed. Kung hindi nito kailangang sumipsip ng 2 patak ng yang liquid. Hindi alam ni Yang Kai kung saan natagpuan ni Lan Chuday ang bagay na ito, ngunit sulit na bilhin ito para sa 1,000 gintong tail. Pagkatapos itanim ang 2 buto, bumalik si Yang Kai sa kanyang kuweba at naupo nang naka-cross-legged sa pasukan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-daang nagsimulang iikot ang kanyang true yang secret art. Nagsimula siyang magtanim sa unang pagkakataon pagkatapos pumasok sa chi transformation stage. Nang walang babala, biglang nagsimulang magkagulo ang Yuan Chi. Ang mga damit at buhok ni Yang Kai ay lumipad sa hangin. Biglang naging mabangis ang ekspresyon niya, medyo nakakatakot. Kasabay ng kaguluhan ng Yuan Chi, nagsimula ring kumikilos ang puso ni Yang Kai. Isang uri ng nakatutuwang pagnanais na makahanap ng makakalaban, magpapadugo, o magpapadugo ng iba. Noong nakaraan, ang ganitong uri ng pag-iisip ay lilito lamang kapag ginamit niya ang Anyildang Will. Ngunit ngayon, sa pamamagitan lamang ng pagpapakalat ng kanyang true yang secret art, lumitaw na ito. Hindi ito problema kay Yang Kai, at hindi rin problema sa true yang secret art. Ito ay tanda ng chi transformation stage. Tulad ng gustong sabihin ni Su Yan kay Yang Kai noon, ang chi transformation stage ay isang napaka-espesyal na yugto para sa bawat cultivator. Nagsimula ang isang cultivator mula sa body temperang, hanggang sa nagsimulang bumukas ang Yuan Chi sa katawan, umabot sa initial element stage, at pagkatapos ay pumasa sa Chi transformation stage. Sa oras na ito, ang akumulasyon ng Yuan Chi sa katawan ng cultivator ay medyo malaki. Napakalaki nito kung kaya't hindi ito lubos na nakontrol ng maraming magsasaka. Dahil imposibleng makontrol ito, magkakagulo ang Yuan Chi. Normally, kapag hindi niya na-circulate ang kanyang secret art at hindi ginamit ang kanyang Yuan Chi, wala siyang pinagkaiba sa ibang tao. Ngunit kapag ginamit niya ang kanyang Yuan Chi, siya ay magiging katulad ni Yang Kai, na nagbibigay sa mga tao ng isang napakarahas na pakiramdam. Sa katunayan, ito ay isang napaka-normal na kababalaghan. Dahil sa pagkakaroon ng hindi pangkaraniwang bagay na ito, mayroon lamang 2 layunin para sa isang Chi transformation stage cultivator na linangin. Ang una ay ang patuloy na pag-iipon ng kanilang Yuan Chi, pagbutihin ang kanilang kaharian, at pagbutihin ang kanilang lakas. Ito ay isang layunin na hindi magbabago mula sa simula hanggang sa wakas. Ang pangalawa ay upang kontrolin ang kanilang lakas sa proseso ng pag-iipon ng Yuan Chi. Depende sa lakas ng bawat tao, magtatagal ang isang Chi transformation stage cultivator upang ganap na makontrol ang kanilang Yuan Chi. Ngunit sa pangkalahatan, kapag ang isang cultivator ay umabot sa Chi transformation stage 7 o 8, ganap nilang makokontrol ang kanilang Yuan Chi. Halimbawa, si Lan Chuday, na nakilala ni Yang Kai dati, ay ganito. Noong pinaandar niya ang kanyang Yuan Chi, hindi magkakaroon ng anumang riot sa Yuan Chi. Ngunit hindi ito nagawa ni Du Yishuang, Zuoan, at Nieyong. Bagamat si Du Yishuang ay nasa Chi transformation stage 6 na, kapag nakipag-away siya sa iba, ang kanyang magiliw na ugali ay maaapektuhan ng Yuan Chi riots. Ang pagiging natatangi ng Chi transformation stage ay naging napakadali para sa isang cultivator na magkaroon ng mga salungatan sa iba sa yugtong ito. Ang init ng ulo ng lahat ay hindi masyadong maganda, at walang sino man ang umamin sa pagkatalo. Kapag nagkaroon ng pagkakaiba ng opinyon o hindi nakalulugod sa mata, magkakaroon ng malaking away, nahaantong sa madugong mga casualty sa lahat ng dako. Ito ang yugto kung saan pinakamataas ang rate ng pagkamatay ng isang magsasaka.
Bilang tugon sa sitwasyong ito, maraming mga martial artist ng Chi Transforming Stage ang mag-iisip ng mga paraan para mapatahimik ang kanilang isipan. Maaari silang umiinom ng mga table tas o magsusuot ng mga artifact na makapagpapakalma ng kanilang isip. Ang lahat ng ito ay maaaring epektibong sugpuin ng impulsiveness at karahasan sa kanilang puso. Sa oras na ito, na-highlight ang bentahe ng isang cultivator na nagsasanay ng cold attribute martial arts at cultivation methods. Dahil sa cold attribute martial arts at cultivation methods, ang Yuan Qi sa kanilang katawan ay malamig na yelo, na ginagawang mas madali para sa kanila na sugpuin ang mga pagbabago sa kanilang isip at ligtas na dumaan sa yugtong ito. Tinansya ni Yang Kai na noong si Su Yan ay nasa Chi transformation stage, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa problemang ito. Ang kanyang katawan at isipan ay nagyelo na, kaya paanong ang Yuan Qi ay maguguluhan. Sa buong Chi transformation stage, ang isang cultivator ay magpapahusay sa kanilang lakas at nakikipaglaban sa Yuan Qi sa kanilang katawan. Kung magtagumpay sila, makokontrol nila ang kanilang sariling lakas at hindi maapektuhan ito. Kung sila ay nabigo, sila ay nalulong sa kasiyahan ng biglaang pagtaas ng lakas at unti-unting mawawala ang kanilang kalikasan. Karamihan sa mga masasamang espiritu at demonyo ay nagmula rito. Nawala nila ang kanilang sarili sa sarili nilang lakas at nasiyahan sa kasiyahang pumatay ng mga tao, kaya nahulog sila sa landas ng evil spirit. Sa itaas ng yugto ng pagbabago ng Qi, dahil sa polarisasyon ng kalikasan ng magsasaka, tinawag itong yugto ng paghihiwalay at reunion. Gayunpaman, ang yugtong ito ay medyo malayo pa sa kasalukuyang Yang Kai. Sa sandaling ito, si Yang Kai, pagkatapos gamitin ang True Yang Tactics, ang Yuan Qi sa kanyang katawan ay nagpakita ng mga senyales ng pagpasok sa Chi transformation stage. Gayunpaman, ang impluensya ng Yuan Qi sa kanyang isip ay tumagal lamang ng ilang sandali bago ito bumalik sa normal. Isang malamig na pakiramdam ang nagmula sa kanyang dibdib. Ito ang epekto ng Frigid Ice Jade Essence na ibinigay ni Su Yan kay Yang Kai. Hindi ang epekto ng Frigid Ice Jade Essence ang nagpakalma sa isip ni Yang Kai, ngunit hindi siya naapektuhan ng Yuan Qi. Matapos subukan ng mahabang panahon, walang nakitang mali si Yang Kai dito. Sa isang pag-iisip, ang Yuan Qi sa kanyang katawan ay parang extension ng kanyang braso. Ito ay abnormally flexible at walang sitwasyon kung saan hindi ito makokontrol. Ito ay isang kakaibang kababalaghan. Kasalukuyan siyang nasa Chi transforming stage, at bagamat mayroon siyang kaparehong mga palatandaan tulad ng iba pang martial artist sa ibabaw, talagang ibang-iba siya sa loob. Ang ibang mga tao ay kailangang magtrabaho ng husto upang kontrolin ang kanilang sariling lakas, ngunit hindi kailangan ni Yang Kai. Ito ay dahil ang Yuan Qi ay nasa ilalim ng kanyang kontrol mula simula hanggang wakas, at walang kahit katiting na pagsuway. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, naramdaman ni Yang Kai na ang lahat ng ito ay may kinalaman sa kanyang pakikibagay sa matigas na kalooban. Noong ginamit niya ang unyielding will, siya ay uhaw sa dugo at nasa sabik, ngunit ang kanyang puso ay napakalma. Alam niya ang ginagawa niya at alam niya kung paano ito gagawin. Hindi niya hahayaang maapektuhan ng uhaw sa dugo ang kanyang paghuhusga. Ito ay isang magandang bagay. Ang Chi Transformation Stage Cultivator ay kailangang dumaan sa dalawang misyon. Nakumpleto na ni Yang Kai ang isa sa kanila. Ang natitira na lang ay mag-ipon ng lakas.